Good morning everyone and welcome to my channel, and it's me again, ang inyong Jasmosong Kaaldab Vlogger. Gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik, nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating topic for today's video. I'm sure na hindi ninyo pagsisasihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, wag na wag kayong mag-i-skip ng segment, okay? Buuin nyo to start to finish, and syempre, wag ninyong kakalimutan na mag-subscribe here on my YouTube channel. So, eto na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Paano susolusyonan ang problema ng mga mamamayang Pilipino kung marami pa rin kurakot at hanggat hindi nalalagot sa batas ang mga kurakot? So, eto na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag sa inyo ng buong buo. So, eto na guys, watch this. At kung nakita nyo na ngayong recap, so once again si TTO sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya ng sinabi ko kanina, eto na nga, paano masusolusyonan ang pangungurakot ng mga politiko dito sa Pilipinas? Paano ninyo mariresolba ang problema nating lahat? Diba, ang paano ninyo mariresolba ang number one solution lang dyan guys, kailangan malagot sa batas ang mga kurakot or yung mga kasali sa flood control project. Kailangan nilang makulong, kailangan na nilang ma-hunting ng mga pulisya. So, doon lang natin makakamit ang hustisya. Pero guys, yung pero nabasa ko nga, 'di ba? Masusolusyonan daw yung ating mga problema dito sa pangungurakot, at syempre dito sa Pilipinas, 'di ba? Lalong-lalo na yan, ang laki-laki ng problema natin na 'yan. Alam naman na natin 'yan, 'di ba? Alam na naman na natin na yung mga problema lang naman, yung mga biggest problems lang naman natin is yung mga kurakot dito sa Pilipinas, lalong-lalo na si Mr. Spotted, guys, 'di ba? Lalong-lalo na si Mr. Spotted na marami na rin or na ano na rin yung kurakot dito, yung pangungurakot dito sa Pilipinas. Nako, laganap na yan. Kaya yung mariresolba na yung problema natin, mukhang malabo pa, 'di ba? Hangga't nandiyan pa yung mga pulpul at saka yung mga walang kwenta naman na mga congressman gaya niyang mga congressman na wala naman nagagawa sa lugar niya. Wala naman nagagawa sa distrito niya kundi kundi mag-travel around the world, 'di ba? Mag-travel around the area. Kahapon nga may nabalitaan ako, 'di ba? Sa Tatalon ba 'yun? Sa Tatalon QC na maraming problema sa Tatalon. 'Di ba? Yung congressman nila doon kinakalampag nila, or yung congressman ng district 1 kinakalampag na nila. Pero ano nangyayari? Naririnig ba ni Mr. Spotted ang pangangalampag ng mga constituents niya? I'm sure naman nanonood yan ng balita, pero walang pakialam yan. Ako na mismo nagsasabi sa inyo, walang pakialam yung namumuno dyan sa QC. Diba? Kaya anong klaseng congressman ang pinili ninyo? Anong klaseng congressman ang iniluklok nyo dyan sa pwesto? Guys, walang kapaki-pakinabang. Diba? Walang pakialam. Diba? Samantalang yung ibang mga politiko dyan sa lugar ninyo, may pakialam talaga sa inyo. Yung Spotted na yan. Diba?
Kaya dapat talagang masolusyonan na talaga yung problema dito sa Pilipinas, which means yung mga kurakot, 'di ba, yung mga tinatago lang naman yung kaban natin, mga tinatago lang naman yung mga perang dapat sa atin na talaga, or dapat sa atin talaga, at talagang dapat tayo na talaga yung makinabang at hindi sila, 'di ba? Dapat na talaga silang malagot. Kaya hintayin natin yung sinabi ng nabasa ko dito sa social media. At sana hopefully, 'di ba, masolusyonan na dahil um para tigil-tigilan na, or para matigil na talaga yung kayamanan na kaduda-duda, 'di ba? Kayamanan na kayamanan na kaduda-duda, and syempre yung kayamanan na hindi naman talaga sila yung nagpagod, hindi naman sila yung nagtiyaga, hindi naman sila yung nagtiyaga sa mga naipundar nila, or sa mga napupundar nila. Kaya please, 'di ba, hanggat maaga pa, tingin nyo na yung mga kurakot dito sa Pilipinas, 'di ba? Na nagtatago, and syempre, 'di ba, ayaw nilang malagot sa batas, 'di ba? Nagtatago sila para still mangurakot pa rin sila ng mangurakot ng bonggang-bongga. Ganyan sila, mga ka-ADN, 'di ba? Kaya wag na natin silang ipagtanggol, magising na tayo sa katotohanan. O nauubos na nga yung mga pera natin, 'di ba? Sila na nga mismo nakikinabang, sila na mismo yung nakikinabang dito sa mundo, imbis na tayo nagpawis, tayo nagpagod, 'di ba? Tayo yung dugot pawis na natin na napuhunan natin dito, tapos wala tayong pakikinabangan. Nung klase yan? How pathetic they are, 'di ba? Kaya kung ako sa inyo, 'di ba? Kung ako sa inyo, dapat talaga sa mga susunod na botohan, 'di ba? Piliin niyo na yung mga talagang iluluklok nyo talaga sa pwesto, 'di ba? Talagang piliin niyo na talaga yung right choice ninyo, or piliin niyo na talaga yung right decision ng mga politiko, or ng mga politician, at yun ang karapat dapat iboto. Yun dapat ang karapat dapat na iluklok. Hindi yung mamimili kayo gastador, mapagsayang ng pera, 'di ba? Walwal dito, walwal doon. Wala naman nagagawa sa distrito nila. Wala naman nagagawa sa distrito niya, sa nasasakupan niya, 'di ba? Walang nagagawa. Kaya at saka wag ninyong piliin yung mga politiko na bahag ang buntot, 'di ba? Yung mga hindi marunong makipaglaban, hindi marunong sa palaran, 'di ba? So ano 'yan, mga ka-ADN, 'di ba? Kaya ako, bilang mamamayang Pilipino, dapat talaga, tama din naman talaga yung nabasa ko, na talagang dapat na talagang malagot sa batas yung mga politikong, 'di ba, yung mga politikong nagtatago, yung mga politikong wala daw kasalanan, na hindi daw dawit sa flood control project, or flood control project, if I'm right. Hindi daw dawit, pero teka lang, 'di ba? Ba't kayo nagtatago kung hindi kayo dawit, 'di ba? At kung wala talaga kayong kasalanan, or wala talaga kayong kasalanan, or wala kayong kasalanan, 'di ba? Ba't kayo nagtatago in the first place? Ba't kayo nagtatago sa hustisya at sa husgado, 'di ba? Ito nga, 'di ba? Yung nag-meeting di avance nga yung mga politiko, 'di ba? Anong gagawin ni Mr. Spotted, 'di ba? Tatakas. 'Di ba? Bigla siyang tatakbo kasi may nagpigil lang sa kanya, or pinigilan lang siyang magtatakbo, 'di ba? Kasi ayaw niyang mahuli. Ayaw niya yun yung topic, 'di ba?
Ayun yung malagot sa batas, yun yung totoo dun. Pero hindi eh. Wala kang takas at wala kang lusot dito sa batas, lalong lalo na talagang hindi kami pinanganak na mga Mr. Spotted para lang gaguhin, tarantaduhin mo, or 'di ba, para gaguhin mo talaga ng bonggang bongga. Hindi kami pinanganak kahapon, hoy. Hindi kami tanga at hindi kami mangmang, 'di ba? Lalong lalo na yung mga 'di ba, kaya kung ako sa inyo, talagang tama talagang sinabi ng pulis, yata yung nagsabi na ito eh. Na talagang dapat na talagang malagot sa batas yung mga politikong nagtatatago or tinatago lang yung mga kaban natin, yung mga pera natin na hindi naman sila yung nagpundar, hindi naman sila yung nagpuyat, hindi naman sila yung nagpagod, hindi naman nila ikina-stress yung mga yung mga pinagkakagastusan nila, hindi naman sila yung nagpapaka-stress para lang dyan eh, diba? Hindi naman sila yung nagpapagod para lang dyan. Tayo yung nagpagod, guys. Tayo yung nag-earn niyan. Tapos nanakawin lang ng mga walang konsensya, ng mga pulpol, ng mga bahag ang buntot dito sa politics, 'di ba? Kaya tama lang talaga na talagang karmahin na yan. Kaya isa-isa na yan hahantingin ng mga husgado, and syempre hahantingin na yan ng mga alagad ng batas. Kaya galingan ninyo yung pagtatago pagka nahunting kayo ng mga alagad ng batas, wala na kayong lusot, wala na kayong takas, 'di ba? Wala na kayong matatakbuhan pa, wala na kayong lusot pagka kayo'y tumakbo pa. Kaya galing-galingan ninyo Kaya at wag kayong papahuli, kasi pag nahuli kayo, bugs, habang buhay nyo ng pagdudusahan yan, habang buhay nyo ng pagdudusahan, yung wala kayong kasalanan kuno, pero ang totoo, deep inside, may kasalanan pala kayo, 'di ba? Kaya habang buhay nyo dapat pagbayaran yan, habang buhay nyo dapat yan habang buhay nyo dapat yan pagbayaran, and syempre habang buhay nyo yan pagdusahan, 'di ba? Dahil hindi natutulog ang karma. Yan yung tatandaan ninyo, at yan yung itatak ninyo sa mga kokote ninyo, 'di ba? So wala 'di ba? Hinintay lang namin talaga yung mga pagkakataon na yan na talagang may mababalita na lang sa TV talaga na talagang kakarmahin siya ng bonggang bongga, or sila ng bonggang bongga, 'di ba? Can't wait to that, and can't wait na talagang makarma na talaga yung mga kampo ng animal dito sa social media, 'di ba? Lalong-lalo na yung mga puon nila, at saka syempre nagtaka din naman talaga yung mga yan. Ako 'di ba? Ako simpleng mamamayan, and syempre mangmang, wala namang kaalam-alam na nanonood lang ng telebisyon, 'di ba? Na talagang may alam din talaga sa mundo ng politics. At may alam din talaga sa mga pasikot-sikot sa politics, kasi nanonood ako ng TV, 'di ba? Kaya lalong-lalo na si Mr. Spotted na talagang sikat na ngayon, yan yung iniintay niya, ang sumikat siya, 'di ba? Kaso sumikat siya in a bad thing nga lang, 'di ba? In a bad way, in a desperate way, 'di ba? Sikat siya kasi nga napag-uusapan siya, kaso nga lang bad nga lang yung pinag-uusapan sa kanya, bad side niya. Kasi isa siya sa mga nangurakot, and isa siya sa mga kurakot dito sa Pilipinas na dapat na talagang malagot sa batas. Okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, and syempre, huwag ninyong kakalimutan na i-click ang notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod pang i-upload na mga videos. So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day.
Keep safe and God bless everyone. Bye bye. I love you all. Enjoy watching everyone.